Mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Ako po si James Rafael Ako from Batch 3 at muli ko po ipabahagi ang ating daily devotion para sa araw na ito. So ang ating pag-uusapan ngayon ay gaano kabigat ang ating mga kasalanan at ang ating concept ay penal substitution at ang ating Bible verse ay 1 Peter 2 verse 24. So who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. So alam mo ba kung gaano kabigat ang kasalanan mo sa mata ng ating Diyos? Hindi lang ito maliit na pagkakamali, hindi lang ito tao lang ako. Ang kasalanan ay pagsuway. Ang kasalanan ay pagsuway sa Diyos na banal at makatarungan. At dahil makatarungan siya, hindi niya ito pwedeng baliwalain, kailangan niya itong hatulan. Pero ang magandang balita, si Jesus ang tumanggap ng parusa para sa atin. Ito ang tinatawag natin penal substitution. Penal dahil may kaparusahan, substitution dahil may pumalit. At sino yun? Si Jesus. Siya ang tumayo sa lugar natin. Dapat tayo ang nakabayubay sa krus. Dapat tayo ang tumanggap ng galit ng Diyos. Pero dahil sa kanyang pag-ibig, siya ang naging kasalanan para sa atin. Para tayo matamog na matuwid sa harap ng Diyos. Hindi ito basta legal transaction lang. Ito ay puso ng Diyos na nagpapakumbaba. Sa krus, ang hustisya ng Diyos at ang awa ng Diyos ay nagtagpo. So ano nga ang matututunan natin dito? Una, ang kasalanan ay may kabayaran. Hindi ito pwedeng lampasan, pero si Kristo ang nagbayad. Siya ang nasugatan, siya ang nagdusa para ikaw ay mapatawad. Pangalawa, ang kapatawaran natin ay may halaga. Walang kapatawaran kung walang sakripisyo. At yung sakripisyo, hindi basta hayop o ritual, kundi ang anak ng Diyos mismo, which is Jesus. At pangatlo, sa Kanya tayo pinalaya, tayo ay tinuturing na matuwid. Hindi dahil sa galing natin, kundi dahil kay Kristo. And when God sees us, He sees Jesus in us. Si Yesu Kristo ang nakikita niya sa atin. So, paano nga ba natin ito ma-apply sa ating buhay? Una, magsisi tayo at sumunod sa Kanya. Kung alam mong si Jesus ang nagbayad para sa iyo, hindi mo nagugustuhin manatili sa kasalanan. Iyakan natin ang ating kasalanan at yakapin natin ang kabanalan. At pangalawa, mamuhay tayo ng may kalayaan. Hindi ka na alipin ng kasalanan, pinalaya ka na, kaya gamitin mo ang buhay mo para sa katuwiran, hindi para sa sarili. So mga kapatid, seryoso ang kasalanan, pero mas makapangyarihan ang biyaya, kaya huwag natin sayangin ang ginawa ni Kristo para sa atin. He took our place, bore our sins, so we could live, para mamuhay tayo. So, ayun lamang po para sa araw na ito. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. And God bless us all po.